tayo po'y pinalad na makakausap ang tagapangulo po ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP, si Ginoong Sergio Ortiz Luis Jr. Sir Luis, good morning po. Johnny Banyas, Drew Nasino, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Sir? Good morning po, sir. Good morning, John, Drew, at sa ating mga tagapakinig. Po. Sir, unang tanong, good pa ba ang morning? Well, okay naman. Kaya lang, anxious na anxious. Hindi naman mangyayari. Hanggang kailan, Sir Luis, yung pagiging anxious natin? Hindi natin alam eh. Ito ang problema natin. Nagtaasa na yung mga fuel natin. Magtataas yung elektrisidad. May mga request magtataas ang pasahe. Hindi natin alam kung gano'ng katagal mangyayari ito at kung maapektuhan talaga ang ekonomiya natin at ating mga kumpanya kung sakali man. Ito po ba'y mapanganib din sa hanay ng mga employer, Sir Luis? Ay, definitely. Noong araw, noong 1970, 73 yata, at saka 78, nagkaroon na rin tayo ng problema sa fuel, no? Nag-relasyon pa nga, no? At tumaas yung fuel na 4 times yata, no? Nagkaroon talaga ng effect sa international community na nag-regression lahat ang ating mga ekonomiya. Kaya lang, ngayon, better position tayo. Dati kasi, ang GNP natin provided for by agriculture and manufacturing. Ngayon, yung GNP natin, medyo nagpunta na sa malakas sa services, BPOs, tourism, kaya hindi masyado mabigat yung yung tama sa industriya. Pero still, dito sa part of the world natin, tayo yung mga wala suporta subsidy sa gobyerno sa enerhiya natin at sa elektrisidad. Bukod, may tax pa tayo. Meron tayo value-added tax, meron pa tayo excise tax. So, kung ganyan tinataas ang mga-apektuhan talaga ang mga natin, ang mga kumpanya natin. So, sana, tama yung direksyon naman ni Presidente sa galing excise tax. Hindi ko alam kung we can afford it. Dahil para ma-eka ka, maipsa naman yung konti yung pagtaas ng presyo para hindi naman mag-result sa pagtaas ng lahat ng bilihin. So, sir, pabor po kayo na suspendihin Or bawasan? ang collection po ng excise tax? Well, yes. Okay. Hindi lang yun. Noong una, bago pa pumutok itong problema sa gera, mayroong mga sinasabi na mabawasan yung value-added tax, na gagawing 10 instead of 12. Kami, noon pa sinabi na namin, kesa sa gawin yan, yan magbe-benepisyo sa mga malalakas gumamit ng mga bumibili, yung mga mayayaman, saka yung mga kumpanya. Rather than doing that, i-apply na lang sa elektrisidad, saka sa power, yun ang tanggalan natin ng VAT. Para doon, mapunta sa lahat ng tao. Luis, banggit niyo po na nagkaroon na ng mga ganitong klase ng matinding problema sa produktong petrolyo before. At naaalala po namin ni Kuyang Drew na 1990s meron din. Compared to dun sa dalawang pagkakataon, ito po ba ang mas worst, sir? Well, hindi naman siguro mas worse noong una, noong 70s. Yung 1990s, di masyado. Tsaka ngayon kasi, we are in a better position kaysa noong araw. Ngayon kasi, meron na tayo mga alternative fuels na ginagamit. Marami na rin gumagamit ng mga solar, may mga hydro. At saka yung ating monetary policies ngayon, malaki ang dollar reserve natin ngayon .
So, merong bala yung May buffer Bangko tayo. Sentral para ma-balance yung yung depreciation ng peso, for instance, tapos yung ma-balance din yung possible inflation. Po. Sir, meron din pong mga nagsasabi na mga ekonomista, just like sinasabi ni Professor Winnie Monsod, na may malaking epekto rin naman kung sususpindihin o tatapyasan yung excise tax at dapat yung meron tayong ipapalit, may pamalit tayo doon sa mawawala na koleksyon. Ano hong take nyo po rito, Sir Sir Luis? Sir Luis, bago yan, ang binabanggit po rito is 136 billion pesos. Ang posibleng mawala sa kita ng pamahalaan. Sir Luis. Nawalan nga tayo ng trillion hindi naman tayo bumagsak hindi yan man lang. Yung flood Flood control. control. Binahalang, inanod lang yung trilyon. Trillion nga yun nawala hindi ko mamaintindihan, ba't ganun kalaki pa yung budget natin kung we can afford to have that kind of budget, then we can afford to take away yung 130 billion na yan. Right? Sa inyong panig, Sir Luis, na okay na ba sa inyo ang galaw ng pamahalaan para tugunan itong problemang ito? Or may kulang pa? Kung may kulang po, ano po yun? Well, actually, yung dalaw sa direksyon ng proteksyonan, ang hindi namin gusto kasi yung dole out na naman na hindi ko alam kung nakakarating sa pinupuntahan. Kaya gusto sana namin, ang aksyon talaga isentro niya sa presyo ng fuel at elektrisidad. Dahil yan lang lahat yan, alam mo, mga kumpanya natin, for instance, 90% micro. Yan hindi kaya niyan. Marami na magsasara pagka ganyan tumaas yung fuel. Marami na mahihirapan. So, dapat dyan talaga tayo mag-focus. Paano maiiwasan yung pagtaas masyado ng fuel para hindi maapektuhan ang presyo ng ibang bagay. Unang-una, tataas na ang pagkain. Of course. Domino effect yan. Ano ba kayayari sa dollar? Sandali lang yun. Ay importante, maiwasan yung escalation ng inflation natin. Alright. Opo. Sir, meron pong mga ginagawa namang, although bukod pa doon sa mga yung panawagan na o yung dyan sa Kongreso na tapyasan nga yung excise tax sa langis at syempre silipin muli yung oil deregulation law. Pero yung pagtitipid po ng gobyerno, actually pinag-utos na ito ni Pangulong Marcos few days back na 4-day work week. 4-day work week. Bukod po doon, sinasuggest din ng DOLE, though meron silang kumbaga meron silang disclaimer, di ba? Hindi lahat ay applicable naman sa 4-day work week. Yung mga ganun pong pagtitipid, sa tingin ho ninyo, ano ho ang epekto niyan? Malaki ba ang may tutulong diyan? Ano ba ang advantage niyan para sa ating pong mga kababayan and of course sa ekonomiya na rin? May matutulong pero I don't think ganun kalaki dahil hindi naman lahat po pwede mag 4-day week. Unang-una, for instance, sa media, di naman kayo pwede, di ba? Yung sa healthcare, mga hospital, pwede ba? Hindi rin. So, tourism, di naman po pwede rin na nandiyan na tourist, wala kayo. Sa eskwelahan, gano'n ka lang ba tatagalin natin araw sa mga wala na. Sa bagyot sa ibusa yung mga estudyante. O sa mga sabi ko nga, sa manufacturing. Yan. Correct. Sa construction. Production. EPO. Ayan, sa BPO pa. BPOs, pwede work from home iba, pero alam mo, hindi lahat po pwede. Dahil mayroong mga kliyente tayo na face-to-face sa kailangan, at saka mayroong mga kliyente tayo abroad na ayaw naman yung work from home dahil tatakot sila sa security ng mga data nila. So,
mga backroom operation lang ang maapekto, yung mga office workers, ano matitipid mo So ron? limited lang talaga. Limited talaga. At yung sa gobyerno man, yung mga office of the president, yung mga sa mga truck, pwede 2 days lang siguro yung mga yun. Marami na unang obras na. Pero yung like the Bureau of Customs, paano isasara yun? Aha. Po. Oh, in short, hindi kayo pabor sa Sir Luis sa 4-day work week? No, we can try. Ibig sabihin, hindi kami naniniwala malaki epekto doon. Alright. But we will, those who, wag lang compulsory, sabi nga, basta na yun depende sa kumpanya, okay lang. Pero hindi kami naniniwala malaki matitipid doon. Right. So sa inyo pong panig, Sir Luis, ano pong maitutulong nyo at pwede nyo mga gawing hakbang para ikangay maibsan ang problema natin kaugnay nitong krisis na ito? Well, like anybody else, hindi naman Apo. gusto magtipid, gusto lahat siya dapat mag-cooperate. Let's not lose hope na tama naman yung sabi ng gobyerno, meron naman tayo stock, kaya lang, hindi natin alam gano'ng katagal itong gera na ito. Depende sa gising ni Trump yan. So, hindi natin alam kung yan ang X-factor. Yun nga ginawa ni Trump doon sa reciprocal tariff, hindi pa tayo nakakahiga-higa. Ito, dadata naman tayo magkukulmeba. Ang mga investors ka na which means job, halos pupunta sa atin, kulelat na tayo sa Opo. krisis. Lalo na tayo magiging kulelat pagka tumagal yung biyahe dito mag-gera na to. Opo. Opo. Sir, sa makatuwid ay ano naman po may papayo nyo sa gobyerno? Siyempre, marami mag-request, marami ang hihiling ng price increase, lalo sa presyo ng mga pagkain. Baka wage increase din ang isunod niyan. Di ba? May mga Domino effect, eh. domino effect na yan, sir. Kasi, yan Kaya- na nga, Kaya nga tulog-tulog. sinasabi namin, ang problema, presyo ng fuel. Primordial, Doon ano. Oo. Yun ang Pagka priority. hindi nagtutukan, lahat ng magtataasan yan. Huwag yung, kaya nga, patsi-patsi. Harapin na natin yung talaga problema, yung price of fuel, yun ang tutukan ng gobyerno. Right? Kami karagdagan po kayong panawagan at paalala sa Ginoong Luis, lalo na sa ating mga kababayan. Go ahead po, sir. Well, wala naman. Lahat naman tayo talaga nag-aabang. Lahat naman tayo, hindi naman kailangan pagpayo. Alam naman natin na nangyayari. So, magtipid na lang tayo kung makakatipid at iwasan na yung walang kwenta mga biyahe-biyahe na yan. Sir, kailangan ba magpanik? Wow, wag naman. Alam mo, Okay. for the last 25 years, kahit na anong problema dinaanan natin, yung GDP natin, hindi naman bumababa ng 5%. Mapuwera nung nag-COVID tsaka nung last year na nasa 4.4. Ngayon, ang sinasabi na pagka umabot ang fuel na mga $120 dollars per barrel at nagtagal, yan ang may cost recession. But then again, hindi naman tayo sabi ko nga, hindi tayo kagaya nung dati. Ngayon naman, kahit paano, meron tayo mga alternative na Sa hindi mga na tayo manageable, ganun sir. sa fuel. Manageable, pero ibig sabihin, hindi naman tayo makapangkarote gusto. We will suffer some, pero we will survive this. Right. Ang gandang paliwanag nun at ika nga yan ang kailangan ng mga kababayan natin, yung mga ganyang klase ng pahayag. With that, Sir Luis, maraming salamat sa pagkakataon. Good morning po, good luck, God bless. Ingat po kayo, sir. Good morning. Apa. Thank you. Apa. Thank you Thank you so din much, po. sir. Po mga kabalitaktakan, si Employers Confederation of the Philippines President, Sergio Ortiz Luis Jr. Yun